Dear Jamay, alam niyo Miss Jamay, madalas nating mapanood sa mga pelikula o mabasa sa mga nobela yung typical na plot. Ang mayamang pamilya na humahadlang sa anak nilang nagmamahal sa isang mahirap. Yung tipong may pacheck na ibibigay ang magulang para lang layuan ng anak nila. Pero sa sitwasyon ko, kabaliktaran ang nangyari. Ang mga taong walang-wala, sila pa itong may mataas na pride na hindi kayang abutin ng kahit anong yaman. Ako si Jelay. Noong nagsimula ang lahat, nasa third year college ako sa kursong nursing. Hindi naman kami yung tipong bilyonaryo, pero komportable ang buhay namin. Yung tipong hindi mo na kailangang isipin kung saan kukunin ang panggasto sa araw-araw. Lumaki ko na halos lahat ng kailangan ko ay agad na ibibigay. May sarili akong kotse na gamit papuntang school. At dahil malayo ang bahay namin sa campus, binilhan ako ng parents ko ng sariling condo unit dito sa Pampanga. Isang maaliwalas na unit. May maliit na sala, kumpletong kitchen, at kwarto na may malambot na kama na parang laging yakap ang pakiramdam. Tahimik ang lugar. Perpekto para sa pag-aaral. I had everything I needed to focus on my studies. Pero sabi nga nila, kapag masyado nang maayos ang takbo ng buhay mo, doon darating ang isang pagsubok na babago sa lahat. At hindi ko inakalang ang pagsubok na iyon ay darating sa inyo ng isang tao. Doon ko nakilala si Jericho. Fourth year medtech student siya noon. Scholar, matalino at seryoso sa buhay. Yung tipo ng estudyanteng hindi mo makikitang nag-aaksaya ng oras. Unang beses ko siyang nakita sa library. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mga pahinang binabaligtad at may hinang yabag ng mga naglalakad ang maririnig. Habang ang ibang estudyante ay naglalaro lang sa phone o nagchichismisan tuwing exam week. Si Jericho, parang nakikipagdigma sa mga libro niya. Nakakunot ang noo, may hawak na highlighter, at punong-puno ng notes ang kanyang notebook. Hindi siya tumitingin sa paligid. Ang focus niya, nasa harap lang niya. Parang wala siyang ibang mundo kundi ang mga pangarap niyang gustong abutin. Doon ako nagsimulang humanga. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Hindi siya yung tipo na agad mapapansin dahil sa itsura o sa forma. Pero may kakaibang lalim ang presensya niya eh. Parang bawat galaw niya ay may dahilan. Parang bawat segundo ay mahalaga. Isang hapon, habang pareho kaming puyat at pagod sa pagre-review, naramdaman ko na lang ang bahagyang paglapag ng isang bagay sa mesa ko. Pagtingin ko, siya yun. Tahimik, walang arte. Kumain ka muna. Alok niya sa akin. Inabutan niya ako ng isang balot na biskwit at isang bote ng tubig. Mukha siyang pagod. May mga eye bags. Medyo gusot ang polo. Pero malinaw sa mga mata niyang malasakit. Hindi niya ako kilala ng lubos noon. Pero parang natural lang sa kanyang mag-alok. Simple lang Miss Jamay. Pero doon nagsimula ang lahat. Mula noon, naging madalas ng pagsasama namin sa library. Pareho kaming halos doon na nakatira tuwing exam week. Unti-unti, nagiging komportable kami sa isa't isa. Nagpapalitan ng reviewers, nagtatanungan tungkol sa may hirap na topics. Minsan sabay pang natatawa kapag pareho kaming hindi makasagot sa isang tanong. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na lang pag-aaral ang dahilan kung bakit gusto naming makitang isa't isa. May mga sandali na kahit wala kaming kailangang aralin, nandun pa rin kami. Nagkwekwentuhan, nagbabahagi ng mga pangarap. Nalaman ko na scholar siya, na halos doble ang effort na kailangan niyang ibigay para lang manatili sa school. May part-time siyang trabaho, at minsan, kulang pang tulog niya. Doon ko mas lalo siyang hinangaan. At siguro, doon din ako tuluyang nahulog. Hindi ko na malayan kung kailan nagsimula ang lahat. Isang araw, napansin ko na lang na hinahanap ko na siya. Na mas gumagaan ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya.
At nang aminin niya sa akin ang nararamdaman niya, hindi na ako nagdalawang isip. Naging kami, Miss Jamie. Mabait si Jericho. Hindi siya showy. Pero ramdam ko ang pagmamahal niya sa maliliit na paraan. Yung pag-alala niya kung kumain na ako. Yung paghatid niya sa akin kahit pagod na siya. Yung simpleng paghawak niya sa kamay ko kapag tahimik lang kami. Pero habang tumatagal, napapansin kong isang bagay. Isang parte na hindi ko matibay-tibay. Sa tuwing napag-uusapan ng pamilya, palagi niyang nililinis ang usapan. Kapag tinatanong ko kung kailan niya ako ipapakilala sa kanila, lagi siyang may dahilan. Busy raw, may problema sa bahay, o kaya hindi pa raw tamang panahon. Noong una, inintindi ko eh. Baka nahihiya lang siya. Baka hindi pa siya handa. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting may kumakain sa isip ko. Bakit parang may itinatago siya? Isang gabi, habang magkatabi kaming kumakain sa isang maliit na karenderya malapit sa campus, pinilit kong gawing magaan ang tono ng tanong ko. Ngumiti ako, pero may halong kabang dibdib ko. Siguro, mayroon ka ng asawa at anak, kaya hindi mo ako pinapakilala sa magulang mo, no? Biro ko sa kanya isang beses habang kumakain kami. Pero sa loob-loob ko, may kaba na rin. Agad siyang umiling. Busy sila sa trabaho, Jelay, kaya hindi pa kita madadala sa bahay. Saka, ang layo ng bahay namin. Sa Malolos, Bulacan pa. Nakakahiya naman sa iyo kung dadalhin kita roon. Baka hindi ka sanay. Habang sinasabi niya iyon, pilit siyang ngumiti. Pero napansin kong bahagyang pag-iwas ng tingin niya. Parang may gustong itago o baka ayaw lang niya akong mabahala. Tahimik ang sandali sa pagitan namin. Tanging tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig mula sa ibang mesa. Ano ka ba? Okay lang sa akin kahit saan. Basta kasama kita. Sagot ko naman, sabay abot ng kamay ko sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Magaspang, halatang sanay sa trabaho. Pero mainit at totoo. Sige, sa graduation mo na lang. Siguro naman na nandoon sila, di ba? Doon ko na lang sila kikitain. Saglit siyang natigilan. Parang may iniisip. Pero maya-maya, tumango rin siya at ngumiti. Kahit hindi ganoon kalawak. Masaya kaming nagpatuloy. Akala ko, sapat ng pagmamahala naming dalawa para malampasan ng kahit anong hirap. Pero gaya ng sabi ko, ang buhay ay hindi isang pelikula. Isang araw, napansin kong balisa si Jericho. Ibang-iba siya sa dati. Yung lalaking kayang magbabad sa libro ng ilang oras nang hindi napapagod. Ngayon, ay paulit-ulit na lang nakatingin sa iisang pahina. Paminsan-minsan, napapabuntong hininga siya. At madalas, ay nawawala sa sarili. Okay ka lang ba? Tanong ko, dahan-dahan. Ngumiti siya pero pilit. Oo, pagod lang siguro. Hindi ako nakumbinse. Kilala ko na siya. Alam ko kung kailan siya nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi. Hanggang sa nalaman ko na lang na pinalayas na pala siya ng landlord niya sa apartment na tinutuluyan niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yun. Hindi ko alam kung anong mas nangingibabaw. Galit ba dahil hindi niya sinabi agad sa akin? O lungkot dahil mag-isa niyang pinasan ng problema? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana pinautang mo na kita. Sabi ko sa kanya. Ramdam kong bigat sa dibdib ko habang nakatingin sa kanya. Nasasaktan ako na nakikita siyang hirap. Lalo na't alam kong kaya ko naman siyang tulungan. Umiling siya. Ang pride niya laging nakataas. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Hindi, okay lang. Nagkasakit kasi si Papa. Doon napunta yung pambayad ko sa renta. Hindi rin kita kayang bayaran agad kung uutang ako sa iyo. Narinig ko ang pagkapit ng boses niya sa huling salita. Parang ayaw niyang ipakita na nahihirapan siya.
Saan ka natitira niyan? Tanong ko, mas mahina na ang boses ko. Uwian na lang siguro. Mula Malolos hanggang Pampanga. Kakayanin ko naman. Sagot niya. Pero kitang kita ko ang pagod sa mga mata niya. Inisip kong biyahe. Ilang oras yon? Araw-araw. Pagod na siya sa pag-aaral. Dadagdagan pa ng biyahe. Paano siya makakapagpahinga? Paano siya makakapag-focus? Hindi ko natiis, Miss Jamie. May kondo ko. Malaki ang space. Bakit kailangang mahirapan ng taong mahal ko kung mayroon naman akong maitutulong? Gusto mo sa kondo ko muna? Ako naman ang nandoon. Mas makakatipid ka at mas makakapag-aral ka ng maayos. Offer ko. Tahimik siya. Ilang segundo rin ang lumipas bago siya nagsalita. Hindi pwede, Jelay. Ayokong maging pabigat sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ulit ang kamay niya. Hindi ka pabigat. Boyfriend kita. Natural lang natulungan kita. Nakikita ko ang laban sa loob niya. Yung gusto niyang tanggapin dahil pagod na siya. At yung pride niyang pilit siyang pinipigilan. Ilang araw din bago siya tuluyang pumayag. At kahit pumayag na siya, ramdam ko pa rin ang paggalinlangan niya sa bawat galaw niya sa kondo. Parang takot siyang may masira o may magawang mali. Tinago namin ang setup na iyon. Hindi ko pinaalam sa mga magulang ko dahil alam kong hindi sila papayag na may kasama akong lalaki sa isang bubong. Kahit pa sabihing boyfriend ko ito. Sa tuwing tatawag sila, sinisigurado kong tahimik si Jericho sa kabilang kwarto. Lahat ay maingat. Lahat ay palihim. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng mundo namin. Sa loob ng kondo, para kaming nasa sarili naming maliit na mundo. Malayo sa mga mata ng iba. Malayo sa mga bawal at limitasyon. Gigising kami ng sabay. Minsan akong nagluluto sa simpleng almusal. Pritong itlog, hotdog o kung ano ang meron sa rep. Minsan siya naman, kahit hindi siya sanay, pilit niyang nagluluto para sa akin. Sabay kaming nag-aaral, magkatabi sa mesa, parehong tahimik pero magkasama. Kapag napapagod, nagpapahinga sandali, magkikwentuhan tungkol sa mga pangarap, kung saan kami pupunta, anong klaseng buhay ang gusto naming buuin. May mga gabi rin na hindi na kami nag-aaral, nakahiga lang kami, magkatabi, nag-uusap tungkol sa kung paano kami nagsimula. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko sapat ng lahat. Parang wala nang ibang problema sa mundo. Para kaming mag-asawa. Sabay kumain. Sabay mag-aral. Pero ang kaligayahan ay panandalian lang pala. Unti-unti, may mga pagbabago akong napapansin sa sarili ko. Madalas akong mapagod kahit kaunti lang ginagawa ko. May mga araw na wala akong ganang kumain. At may mga oras na nahihilo ako nang walang dahilan. Noong una, inisip ko na baka dahil lang sa puyat at stress sa school. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalang pakiramdam ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang baliwalain ang lahat. After 2 months naming pagsasama, hindi ko inaasahang mabubuntis ako. Natakot ako, Miss Jamie. Nursing student ako. Alam ko ang hirap ng ganitong sitwasyon. Alam ko ang mga komplikasyon, ang mga responsibilidad, ang mga sakripisyong kaakibat ng pagbubuntis, lalo na kung hindi pa handa. Pero sa gitna ng takot na iyon, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi tumalikod si Jericho. Sa halip na magpanik o umiwas, mas lalo siyang naging seryoso. Parang sa isang iglap, mas tumanda siya. Hindi sa edad, kundi sa pananaw. Magpa-part-time ako. Sabi niya sa akin habang hawak ang kamay ko. Mahigpit ang hawak niya. Parang pinapangako niya na hindi niya ako bibitawan kahit anong mangyari. Tinitigan ko siya. Nag-aalala. Paano ang pag-aaral mo? Fourth year ka na, Jericho. Isang kahid na lang.
Tanong ko, alam ko kung gaano kahalaga sa kanyang makatapos. Iyon ang puhunan niya para maiahon ng pamilya niya. Ako nang bahala. Hindi pwedeng pabayaan yung bata. Responsibilidad ko kayo. Determinadong sagot niya. Walang pag-aalinlangan sa boses niya. Doon ko nakitang katatagan niya. Yung lalaking handang isakripisyo ang sarili para sa amin. At sa totoo lang, lalo ko siyang minahal sa sandaling iyon. Dahil alam kong hindi na pwedeng itago pang sitwasyon, nag-confess ako sa parents ko. Buong gabi kong umiiyak bago ko nasabi ang lahat. Iniisip ko kung paano sila magagalit, kung paano nila ako huhusgahan, kung itatakwil ba nila ako. Pero nagulat ako. Oo, nagalit sila, lalo na si mama. Ramdam kong disappointment sa bawat salita niya. Pero sa kabila ng lahat, hindi nila ako iniwan, hindi nila ako pinabayaan. Unti-unti, tinanggap nilang sitwasyon. Mas lalo akong nagulat kay Jericho. Sa unang pagkikita nila, humarap siya ng diretsyo. Walang pagyuko, walang pag-iwas. Ipinakita niya na handa siyang panindigan ng ginawa namin. Kahit alam kong kinakabahan siya, hindi niya iyon pinahalata. Pero doon din nagsimulang masugatan ng pride niya. Nagsimulang magtrabaho si Jericho bilang server sa isang fast food restaurant. Araw-araw, pagkatapos ng klase, dumediretso siya sa trabaho. Minsan, gabi na siya umuuwi. Minsan lagpas hating gabi pa. Sa tuwing bubuksan niyang pinto ng kondo, kitang-kita kong pagod sa buong katawan niya. Basa ng pawis ang uniform niya, mabagal ang mga hakbang, at halatang ubos na ubos ang lakas niya. Pero kahit ganoon, pipilitin pa rin niyang ngumiti sa akin. Okay lang ako. Lagi niyang sinasabi. Pagkatapos kumain ng kahit kaunting pagkain, uupo siya sa mesa, bubuksan ang mga libro niya, at pipilitin mag-aral. Kahit pahalatang hirap na siyang idilat ang mga mata niya. Isang gabi, hindi ko na kinayang makita siyang ganoon. Bukas na yan, Jericho. Magpahinga ka muna. Sabi ko, habang hinahawakan ng balikat niya. Sabi ni na mama, magtapos ka na lang daw muna ng pag-aaral. Sila na munang bahala sa lahat ng gastusin natin. Sila nang sasagot sa check-up ko, sa panganak, at pati na rin sa tuition mo. Akala ko magre-relax siya. Akala ko magpapasalamat siya. Pero kabaliktaran ang nangyari. Bigla siyang tumayo. Napalakas ang paglapag ng libro sa mesa. Bakit mo ginawa yun, Jelay? Bakit ka humingi ng tulong sa kanila? Sigaw niya. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang reaksyon niya. Kasi nahihirapan ka na. Ayokong makita kang ganyan. Sagot ko. Nanginginig ang boses ko. Wala ka bang tiwala sa akin? Na kaya kong buhayin ang pamilya natin? Mas lalong tumaas ang boses niya. Hindi ako pulubi, Jelay. Kaya ko. Parang may tumusok sa dibdib ko sa bawat salita niya. Doon ko unang naramdaman na ang pagtulong ko ay naging insulto sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya papaniwalaan na hindi ko siya minamaliit, na hindi ko kina-question ang kakayahan niya, na ang gusto ko lang ay mabawasan ang bigat na pasan niya. Nasasaktan ako dahil ang gusto ko lang naman ay gumaan ang buhay namin. Pero para sa kanya, ang pagtanggap ng tulong mula sa pamilya ko ay katumbas ng pag-amin na mahina siya. Mula noon, nagkaroon ng lamat ang relasyon namin. Hindi man halata sa umpisa, pero unti-unti itong lumalaki. Mas madalas ng katahimikan kaysa sa tawanan. Mas madalas ng pag-iwas kaysa sa pag-uusap. Natapos ang isang semester at doon nangyari ang pinakakinatatakutan niya. Sa sobrang pagod, puyat at pagod na katawan at isip, hindi niya naabot ang grades requirements para sa scholarship niya. Naaalala ko pang araw na nalaman niya iyon. Tahimik lang siya.
Walang galit, walang sigaw. Umupo lang siya sa gilid ng kama, nakatulala. Mas nakakatakot iyon kaysa sa galit dahil doon ko nakita na parang may bahagi sa kanya na nabasag. Nawala ang tanging bagay na ipinagmamalaki niya. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Hihingi ako ng tulong sa magulang ko. Papasagot ko yung tuition mo para makatapos ka. Muli kong alok, pero doon na siya sumabog. Pulubi ba ako sa tingin mo? Bakit ba ayaw mong maniwala na kaya ko? Sinasampal mo ba sa akin na wala akong pera? Halos manginig ang buong katawan niya habang sinasabi iyon. Namumulang mukha niya at yung mga mata niya, punong-puno ng galit at sakit. Hindi ko na siya makilala sa sandaling iyon. Parang lahat ng pagod, insecurities at takot niya ay sabay-sabay na sumabog sa harap ko. Hindi ako agad nakasagot. Para na akong natulala. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na hindi ko siya minamaliit, na ang gusto ko lang ay tulungan siya. Pero sa paraan ng tingin niya sa akin, malinaw na hindi niya iyon nakikita. Doon kami nag-away ng malala. Nagtaasan kami ng boses. Parehong nasaktan, parehong may gustong patunayan. Ang bawat salita, parang kutsilyong bumabaon sa isa't isa. Hanggang sa mapagod na lang kami. Hindi dahil naayos ang problema, kundi dahil wala na kaming lakas para ipagpatuloy pang pagtatalo. Tumigil muna ako sa pag-aaral dahil sa pagbubuntis ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang sitwasyon namin. Hindi lang pisikal ang pagod ko, mas mabigat ang emosyonal na dinadala ko. Dahil sa tensyon sa kondo at sa pride ni Jericho, napagdesisyonan naming lumipat sa bahay nila sa Malolos. Habang nasa biyahe kami papunta roon, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na magiging maayos ang lahat. Iniisip ko na baka doon, mas magiging buo kami bilang pamilya. Akala ko, doon magiging maayos ang lahat. Akala ko, mas magiging payapa ang buhay ko. Pero doon ko naranasan ang tunay na kalbaryo. Pagdating pa lang namin, ramdam ko na agad ang kakaibang lamig. Hindi iyon yung lamig ng hangin, kundi lamig ng pagtanggap. Maliit ang bahay nila. Simple at halatang pinagkakasya lang kung anong meron sila. Wala akong problema roon. Sanay akong mag-adjust. Wala akong problema sa pagkain. Kahit tuyo at bagoong, kaya kong kainin. Pero ang hindi ko masikmura ay ang trato sa akin ng mama niya. Sa bawat kilos ko, parang may mata na nakasunod. Kapag naguhugas ako ng pinggan, parang mali pa rin ang paraan ko. Kapag naglilinis ako, may kulang pa rin. Kahit tahimik lang ako sa isang sulok, pakiramdam ko, may mali pa rin sa presensya ko. Mula paggising ko hanggang sa pagtulog, ramdam kong bigat ang tingin niya sa akin. Hindi siya lantaran kung magsalita sa harap ko, pero sapat ng mga buntong hininga, ang mga pabulong na komento, at ang mga tingin niya para maramdaman kong hindi ako tanggap. Isang gabi, habang hindi ako makatulog, naupo ako sa gilid ng kama. Tahimik ang buong bahay, pero may narinig akong may hinang boses mula sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit, hindi para makinig, pero parang may humila sa akin. At doon ko narinig ang lahat. Iyang babaeng iyan ang dahilan kung bakit ka naghirap, Jericho. Kung hindi ka nakabuntis na yan, scholar ka pa rin sana. Nakatapos ka na sana. Hindi siya bagay sa'yo. Pabigat lang iyan sa buhay mo. Sabi ng mama niya. Parang tumigil ang mundo ko. Naghintay ako. Umaasa ako na sasagot si Jericho. Na ipagtatanggol niya ako. Nasasabihin niyang mahal niya ako at hindi ako pabigat. Pero walang sumunod na salita mula sa kanya. Hindi sumagot si Jericho. Nanatili siyang tahimik. At ang katahimikan na iyon, Miss Jamie, ang pinakamasakit na sagot na natanggap ko. Ang katahimikan niya ay tila pagsang-ayon na sinabi ng mama niya na ako ngang sumira sa kinabukasan niya.
Bumalik ako sa kwarto nang hindi ko namamalayan na umiiyak na pala ako. Tahimik lang. Pilit pinipigilan ng hikbi para walang makarinig. Masyado akong naging sensitive noon dahil buntis ako. Lahat ng nararamdaman ko, parang doble ang bigat. Hindi ko na kayang trato nila sa akin. Pakiramdam ko, bawat araw na nandoon ako, mas lalo akong nawawala. Bilang babae, bilang partner, bilang tao. Pakiramdam ko, lason ako sa buhay ng taong mahal ko. Kaya isang araw, habang wala si Jericho, nag-empake ko. Dahan-dahan, tahimik. Bawat tiklop ko ng damit, parang may kasamang sakit. Bawat lagay ko sa bag, parang paalam. Umuwi ako sa amin. Walang drama, walang paliwanag. Basta umalis na lang ako. Nakipaghiwalay ako sa kanya sa pamamagitan ng isang text. Sabi ko, hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan akong nakikitang kontrabida sa sarili kong kwento. At higit sa lahat, hindi ko kayang manatili sa tabi ng isang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang kanyang mag-ina laban sa sarili niyang magulang. Matagal akong umiyak pagkatapos kong ipadala yon. Pero alam kong iyon ang tamang desisyon. Kahit masakit. Nanganak ako nang wala siya sa tabi ko. Sa loob ng delivery room, hawak kong kamay ng mama ko. Hindi ang kamay niya. Masakit. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Pero kinaya ko. Kinailangan kong kayanin. Sa tulong ng mga magulang ko, muli akong bumangon. Unti-unti kong binuo ulit ang sarili ko. Bumalik ako sa pag-aaral habang inaalagaan ng anak ko. Hindi madali. May mga gabing puyat ako sa pag-aalaga. Tapos gigising ng maaga para mag-aral. Pero sa bawat ngiti ng anak ko, nagkakaroon ako ng lakas. Si Jericho naman, nabalitaan ko na lang na nakatapos na rin siya. At dahil matalino naman talaga siya, nakakuha siya ng scholarship para mag-aral ng medisina. Natupad niyang pangarap niya. Noong narinig ko yon, halo ang nararamdaman ko. Saya at lungkot. Saya dahil alam kong iyon ang pinangarap niya. Lungkot dahil hindi na ako parte ng tagumpay na iyon. Maraming beses kong naisip na kontakin siya, na ipakita sa kanyang anak namin, na sabihin sa kanya na may bahagi siya sa batang ito na lumalaki araw-araw. Pero pinili kong manahimik. Ayokong maging hadlang ulit. Ayokong marinig muli na akong dahilan ng paghihirap niya. Kung ang paglayo ko ang nagbibigay sa kanya ng tagumpay, tatanggapin ko. Ngayon, isa na akong ganap na nurse. Masaya na ako sa buhay ko kasamang anak ko at ang suporta ng aking pamilya. Natutunan ko na ang pag-ibig, hindi lang puro puso. Dapat may respeto rin sa sarili. At ang pagtulong, kahit gaano pa kalinis ang intensyon mo, kung ang taong tinutulungan mo ay may sugatang pride, magmumukha lang itong insulto. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Jamay. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi, Jelay. Isang kwento na puno ng pait pero may dalang pag-asa. Minsan talaga, kailangang dumaan sa matitinding pagsubok para malaman natin kung sino ba talagang matatag. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Jelay? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.